Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 851. Isa sa mga tao na likas na itinaas ang kanyang mga kamay upang mabuo A. Kilos ng sulot. Ito ang aming karangalan na makilala ka, Diyos ng digmaan. Sinundan ng lahat ang suit, at si Fane ay walang pagpipilian kundi ibalik ang pagsaludo pati na rin ang kanyang tinig na pinaghalo sa kanila. Mangyaring, I flatter mo ako. Nag-chalk si Fernando at lumakad. Ang isang 7 star na hari ng digmaan ay maaaring halos hawakan ang kanyang pagkamausisa. Sa gayon ay lumingon siya upang tanungin si Joseph, Sir Smith, bakit mo ginawa? Piliin ang Fane at Selena's wedding banquet. Nagdalawa ba kayong dalawa? Magkilala dati. Panipi. Lahat ay tumalikod nang marinig nila iyon. Tanong. Nagtataka sila kung bakit si Joseph Smith. Dumalo rin sa piging. Nagbigay ng ngiti si Joseph. Sa kabutihang palad, sinabi sa kanila ni Lana. Mag-isip ng isang magandang dahilan bago sila dumating upang sila. Maging handa kung tatanungin sila ng mga ganitong katanungan. Joseph. Ngumiti at sinabing, mayroon akong isang malapit na pagkamatay na hindi nagtagal. Matapos akong ma-deploy sa larangan ng digmaan, ngunit si Fane, kasama ang lahat. Ang kanyang mahusay na kaalaman sa medikal, nagligtas sa akin. Siya ay praktikal. Ang aking tagapagligtas, sa gayon tama lamang na dumalo ako sa kanyang piging. Panipi. Nababaluktot si Fane nang marinig niya ang tugon ni Joseph. Siya ay sinabi sa kanila na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi niya kailanman. Naisip na si Joseph ay lalabas ng isang dahilan na tulad nito. Hindi niya alam kung ano ang maramdaman tungkol sa kanyang gawaing kwento. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Lana ang kwentong ito dati. Ang mga ekspresyon ni James at ang iba pa ay lumipat nang marinig nila ang kwento ni Joseph. Sino ang nakakaalam na na-save ni Fane? Hindi lamang isa, ngunit 2 Diyos ng digmaan. Kumusta ka, Sir Campbell? Tanong ng 7 star na hari. Nang digmaan na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi alam ni Fernando kung paano tumugon doon, hindi siya naglagay. Karamihan sa pag-iisip sa kanyang excuse. Naisip niyang gamitin ang parehong kwento na ibinigay ni Joseph, ngunit ginamit ito ni Joseph bilang kanyang sarili. Sa biglaang tinanong siya ng tanong na iyon, si Fernando. Hindi makahanap ng isang mas mahusay na sagot sa ganoong maikling panahon, at kung matagal na siyang tumagal, hihikayat ito ng hinala. Ang mga cog sa kanyang utak ay dumura habang sinubukan niyang makabuo ng A. Ang maaaring mangyari na dahilan, gayon pa man ay hindi niya nakita ang isang magandang kwento sa tumugon sa tanong na tinanong. Sa huli, maaari lamang siyang mag-alok. Isang awkward na ngiti. Pareho ito sa Joseph, talaga. Ako ay nasugatan tulad niya at halos mawala din ako sa buhay ko, ngunit Fane. Naisave ang aming buhay. Panipi. Si Joseph ay ngumiti ng mahigpit at pinasok, tama iyon. Eksakto ang nangyari. Panipi. Marami sa mga dadalo ay hindi makakatulong sa kanilang sarili tulad ng mga ito. Sneakily ang nagwasak sa kanilang mga telepono upang kumuha ng litrato. Ang paningin ng 3 mga Diyos ng digmaan sa lugar ay nakamamatay na balita. Nais nilang mag-gloat sa kanilang mga kaibigan at pamilya tungkol dito. Humakbang si Lana at binago ang paksa, nasaan ang iyong asawa, Fernando? Hindi mo ba sinabi na dadalhin mo ang iyong mga asawa at ang iyong anak na babae ay kasama? Bakit ka nag-iisa dito? Panipi. Dapat sila ay narito anumang oras sa lalong madaling panahon. Talagang kumukuha sila. Ang taxi, sagot ni Fernando, nakangiti. Nawala ko sila. Ang helicopter sa mga pintuan ng lungsod, at narito muna ako dahil hindi na ako makapaghintay na makita kayong lahat. Walang mga hangers sa paligid dito, kaya tumalon lang ako. Panipi. Nag-skydive din ako dito. Mahusay na isip ang nag-iisip na magkamukha. Panipi. Tumawa si Joseph. Tama ka, mga Diyos ng digmaan. Hindi namin naisip ito dati. Huwag kang mag-alala, ipapaalam namin sa aming boss ang tungkol dito at mabilis naming mapapabuti ang aming mga pasilidad. Aalisin namin ang bahagi ng bubong doon upang magtayo ng isang hangar. Panipi. Sa pamamagitan ng isang malaking ngiti, agad na humakbang ang manager ng hotel. Pasulong at nagsalita, ito ay isang karangalan para sa amin na mag-host kaya maraming mga Diyos ng digmaan. Panipi. Samantala, F***sake. Kinaladkad ni Nanil at Ken si Ivan sa isang sulok at tanong ni frantically, bakit hindi papatay si Fane? Tumingin pa rin siya. Tulad ng siya ay nasa magagandang espiritu. Sigurado ka ba tungkol dito, Ivan?
Bakit? Hindi pa ba siya patay? Panipi. Lumaki sila. Kabanata 852. Parehong sina Ken at Neil ay nakibahagi sa piging. Upang makita siyang patay. Nais nilang makita siyang flat sa sahig bilang. Ang kanyang katawan ay sumuko sa lason. Mas mahalaga, nais nilang makita ang pagkabigla at kakilakilabot. Sa mga mukha ng lahat. Nais nilang makita siyang mamatay dati. Selena at kung paano ang kanyang mukha ay morph sa isa. Hindi mababago na paghihirap. Gayunpaman, wala silang inaasahan na nangyari habang pinapanood nila. Habang ang mga Diyos ng digmaan ay sumakay sa isa't isa, at bolstered ang reputasyon ni Fane at Selena. Ito ay plain upang makita kung paano humanga ang lahat sa kanila. Sigurado ako, at nakita namin ito para sa aming sarili. Ilang araw na ang nakakaraan. Si Fane ay nagrereklamo tungkol sa kung ano ang pakiramdam niya ay hindi maayos. Zina. Mayroon din. Panipi. Sumimangot si Ivan. Maghintay tayo ng kaunti. Ito ang pangwakas na araw. Pagkatapos ng lahat, posible na ang Fane ay may sapat na malakas sa katawan. Upang pigilan ang lason ng kaunti, kaya ang mga sintomas ay marahil pinigilan. Siguro ang mga sintomas ay magpile lamang sa kanya. Biglang, at sisubog siya. Posible iyon. Panipi. Tama iyon. Maaari kong i-verify ang impormasyong iyon mula noong ginawa ko. Sundin si Ivan sa araw na iyon. Sinabi sa amin ni Fane na hindi siya naramdaman. Well, panipi. Tumango si Zina. Sa palagay ko ito ay tungkol sa oras. Alinman, o ang poison na nakuha mong dalawa ay pekeng. Panipi. Ano ang pinagsasabi mo? Walang paraan ito ay pekeng. Panipi. Agad na umikot si Ken. Hintayin mo lang ito, sigurado ako na hindi ito maging mahaba. Ang maliit na punk na iyon ay mamamatay sa lalong madaling panahon. Panipi. Oh, ang pag-iisip nito ay nagpapasaya sa akin. Ha! Selena will. Tiyak na magkaroon ng isang meltdown noon. Nagpalabas si Neil ng isang walang hiya. Shockle. Bumalik sa piging, kumuha si Fernando ng isang credit card at itulak ito patungo kay Selena. Tama. Hindi ako bumili ng anumang mga regalo, ngunit ako. Mayroon bang credit card na ito? Ibinibigay ko ito sa iyo, Miss Selena. May 1 bilyon sa loob, at wala itong personal. Numero ng pagkakakilanlan. Panipi. Masyado iyon. Ang labis na si Selena ay hindi alam kung ano ang maramdaman bilang siya. Lumiko upang tumingin kay Fane. Sobrang dami nito. Ibinigay ni Joseph ang isa niya, at si Fernando ay nagbibigay sa kanya ng isa pa. Kunin mo lang ito bilang kanilang pagpapala. Ang grin ng Fane ay tumango ang kanyang ulo na matiyak, at lamang. Pagkatapos ay kinuha ni Selena ang credit card. Ang mga Diyos ng digmaan na ito ay masyadong mapagbigay, hindi ba? Nagbibigay sila ng 1 bilyon na ganyan. Blurted Ivan. Nagbigay din si Joseph ng 1 bilyon. Marahil. Tinalakay ito kanina. Hindi maganda ang hitsura kung ang isa sa kanila ay nagbigay ng mas kaunti kaysa sa iba pa. Panipi. Nag-flash si Neil ng isang mapait na ngiti. Ibinigay din ni Joseph iyon. Ang ekspresyon ni Ivan ay nagkalat nang marinig niya iyon. Siya. Naisip na si Fane ay magkakaroon ng problema sa pag-areglo ng mga bayarin. Ano ang pera na kailangan niyang gastusin upang i-book ang buong hotel at ayusin ang isang piging sa kasal? Sino ang nakakaalam na ang mga Diyos ng digmaan ay magbibigay sa kanya ng sobra? Pera. Tiyak na sapat na upang masakop ang mga gastos, at marami pa silang naiwan. Ang Fane ay kumita ng malaking box. Kasabay nito, sa isang tirahan na aristokratikong pamilya ng aristokratikong pamilya, ang Turner. Ang master ng pamilya, iginiit ni Fabian, hayaan. Kailangan nating pumunta. Panipi. Tatay, nakakahiya kung pupunta tayo. Nagdulot kami ng napakalaking mag-issue sa labas ng billiards game kasama si Fane sa isang beses. Panipi. Ang kontra kay Leo, ang kanyang mga browser ay lumabo tulad ng ginawa niya. Kabanata 853. Huwag maging isang tulala. Tingnan lamang ang mga dadalo ng piging sa kasal. 3 Diyos ng digmaan ang ipinakita. Isang bilyonaryong negosyante mula sa ginang lungsod ang dumadalo. At maraming mga top tier na kilalang tao. Mayhem ito. Paano kung magalit si Fane dahil hindi tayo pupunta? Panipi. Pagkatapos ay nagpatuloy si Fabian, headstrong sa kanyang tindig, bukod sa ibinigay namin ang perang nawala sa bata, di ba? Hindi dapat maging maraming sama ng loob sa pagitan namin ngayon. Kung pupunta tayo, magagawa natin. Upang makagawa ng mga koneksyon sa mga pamilyang aristokratiko, mga opisyal ng digmaan. At ang mga gusto, maaari pa tayong maging mabuting kaibigan sa mga Diyos ng digmaan. Panipi.
Fine. Hayaan. Sa kalaunan ay umiwas si Leo habang tumango siya, at gamit nito, gumawa sila ng mga paghahanda upang pumunta sa 7-star hotel. Kailangan nating pumunta. Si Fernando Campbell ang aking idolo. Panipi. Medyo ilang mga negosyanteng run of the mill na naisip. Nang pagdalo ay nagpa siya na huwag dumalo sa piging tulad nito. Nakakahiya na hindi magkaroon ng wastong mga regalo. Pagkatapos ng lahat, dapat silang magbigay ng anumang bagay na nagkakahalaga ng mas mababa sa 80,000 bucks sa isang lugar na tulad nito. Gayunpaman, bigla silang nagpasya na pumunta nang makita nila ang mga Diyos ng digmaan. Ito ay magiging kamangha-manghang sapat kung pinamamahalaan nila upang makakuha ng isang Diyos ng digmaan tulad ni Fernando sa background ng A. Selfie. Parami ng parami ang dumating upang dumalo sa piging at fame. Sa kabutihang palad inihanda ang lahat bago. Bukod dito, mayroong ilang mga pribadong silid at mesa na handa sa sahig sa ibaba nila. Kung hindi man, marahil ay hindi magiging sapat na mga lugar upang umupo. Samantala, sa tuktok na palapag ng 6 na bituin na hotel sa tapat nila. Literal na pinukaw niya ang lungsod, tama. Ang labi ni Cecilia. Nakalaban sa isang maliit, mapait na ngiti. Nawala siya at labis, sana. Hindi niya alam kung bakit ang mga Diyos ng digmaan dumalo sa piging ng Fane, ngunit ang kanyang pagkawala ay hindi mapag-aalinlangan. Ayaw ni Cecilia na aminin iyon, ngunit walang paraan. Sa paligid nito, tulad ng naramdaman niyang walang pag-asa, 2 helicopter lumitaw sa itaas niya. Huwag mong sabihin sa akin na maraming mga Diyos ng digmaan ang darating. Tumingin si James sa malayo, na bigla sa paningin ng dalawa. Marami pang mga helicopter na nagmula sa iba't ibang direksyon. Siya. Maaaring madama ang kanyang mga paghinga na hindi pantay at punit-punit. Ang isa sa mga helicopter ay dumating at isang lalaki ang tumalon mula sa. Ito na pangiti ang lalaki ng mahina bago siya pumasok sa hotel. Natatakot ang lalaki na tatanungin ng lahat kung bakit niya gagawin. Dumalo sa piging, sa gayon kinuha niya ang inisyatibo at binati. Si Fane ay nakangiting, Mr. Fane, salamat sa pag-save ng aking buhay. Iyong. Ang mga kasanayang medikal ay walang kapares. Kailangan ko lang pumunta sa iyo. Bangkot upang magbahagi ng ilang inumin sa iyo. Panipi. Si Fane ay nababagay sa pagbati ng lalaki, at lahat siya. Maaaring gawin ay nag-aalok ng isang awkward na ngiti. Sina Lana, Fernando, at Joseph na nakatayo sa tabi ay tulad ng pagkabigla, hindi nila inisip na gagamitin ni Abner ang parehong kwento. Iyon ay masyadong mabuti kung ang isa o dalawa sa kanila ay gumagamit ng parehong kwento, ngunit 3, 4, masyado iyon. Sinabi sa kanila ni Lana na ihanda ang kanilang sariling mga tugon at mga kwento, ngunit hindi nila kailanman tinalakay ang mga kwento nila. Nais na gamitin, at lahat sila ay naisip ang parehong bagay. Gayunpaman, tinalakay nila ang usapin ng regalo sa piging. At sama-sama silang nagpasya na bawat isa ay magbibigay ng A. Bilyong bucks. Mabilis na nagwasak si Abner ng isang credit card at ibinigay ito sa Selena. Miss Selena, may 1 bilyon dito. Kunin mo lang. Bilang isang token ng aking pagpapala at bilang salamat sa iyong asawa para sa naisave ang aking buhay. Kailangan mong kunin ito. Ang password ay 6 zeros, ngunit maaari mo itong baguhin tuwing gusto mo. Panipi. Salamat, Sir Young. Nadama ni Selena, at hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Binigyan din siya ni Lana ng 1 bilyon sandali lamang, at siya ay nagtipon ng mga regalo na nagkakahalaga ng 4 na bilyong bucks. Makakakuha ba siya? Mayaman lamang sa piging na ito. Ako nahihilo ako. Panipi. Si Fiona na hindi masyadong malayo ay lubos na nagulat. Marami silang nakamit sa piging na ito. Kinurot niya ang hita niya. Mahigpit. Hindi ako nangangarap. Kabanata 854. Naramdaman ni Fiona na ang lahat ay isang panaginip. Pagkatapos ng lahat, 4 na Diyos ng digmaan ay dumalo sa piging ng kanyang anak na babae at ibinigay pareho. Si Fane at sa kanya ang kanilang mga pagpapala. Noon lamang alam ni Fiona na ang pag-angkin ni Fane na siya ay pukawin. Ang lungsod ay walang-walang laman na pangako, inihatid niya ang pangakong iyon. Binigyan sila ng isang nakakatawa na maswerteng kamay, at ang pagkakaroon ng 4 na Diyos ng digmaan ay higit na lumampas sa kung ano. Kahit sino ay maaaring isipin. Thump! Sa gitna ng kanyang kaguluhan, isang malakas na ingay ang narinig mula sa itaas. Sila, ang iba pang helikopter ay lumipad papunta sa kanila, at isa pa. Ang tao ay tumalon mula rito. Ito ay William Nash, isang Diyos ng digmaan. Isang batang babae.
Tumawag, at ang karamihan ng tao ay nagulat muli. Ang isa pang Diyos ng digmaan ay lumitaw hanggang sa piging. Ang aking kabutihan. Totoo ito. Panipi. Natigilan si James. Sir Nash, bakit ka nandito? Natuwa si Queenie na lumakad. Papunta sa kanya, ang kanyang mga mata ay naayos sa kanya. Ang Diyos ng digmaan ay may isang. Si Regal Aura sa kanya William ay nagbigay ng isang ngiti, inihanda na niya ang kanyang kwento. Sa mga araw bago ako naging isang nagawa na tao, ako ay nasugatan sa panahon ng isang skirmish at halos namatay kasama ang sugat. Sa kabutihang palad, si G. Fane ay may kasanayan na nasave niya. Ako, kaya iyon ang dahilan kung bakit ako. Panipi. Noon lamang ito napansin ni William ang mga kakaibang gazes. Nakadirekta sa kanya. Agad siyang sumimangot. Ano ang mali? Sinabi ko ba? Isang bagay. Tanong niya. Nag-alok si Queenie ng isang awkward na ngiti. Hindi mali. Tunay na si Fane ay isang bihasang medical na practitioner, at parang nag-save siya ng maraming buhay sa loob ng 5 taon na siya ay nasa militar. Panipi. Haha. Ang kanyang mga kasanayang medikal ay kamangha-manghang hindi ka panipaniwala. Panipi. Tumawa si William. Pagkatapos ay lumakad siya patungo kay Selena, kumuha ng ang credit card na nagkakahalaga ng 1 bilyong box, at ibinigay ito sa kanya. Kaya, ikaw ang kanyang asawa. Hindi nakakagulat na pinanatili ka ni Fane sa iyo. Ang battlefield. Panipi. Ang dibdib ni Selena ay napuno ng init nang marinig niya iyon. Maligayang pagdating, Sir Nash. Mangyaring, umupo. Panipi. Ito ang aming karangalan na makita ka, Sir Nash. Yumuko ang mga tao. Siya. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Panipi. Si William ay nag-shock bago siya nagsorpresa sa kanyang sorpresa. Oh, ano eh? Nagkataon, sabi ni William na parang nagulat na makita ang mga ito. Yusef, Fernando, pareho rin kayong nandito. Tama iyon. Si Fane kaya nangyari na nailigtas tayo dati. Masyadong. Panipi. Nagbigay si Abner ng isang awkward na ngiti. Natigilan si William nang marinig niya iyon. Hindi nakakagulat. Binigyan siya ng lahat ng mga kakaibang hitsura sandali lamang, lahat. Iba pa ang nagbigay ng parehong kwento tulad ng ginawa niya. Kung ang lahat ay gumagamit ng parehong kwento, kahit sino talaga. Maniwala ka. Hinaila siya ni Fernando sa gilid. Bakit mo ginamit ang pareho? Kwento. Tanong niya sa isang tahimik na boses. Hindi ka ba makahanap ng ilan? Iba pang dahilan. Panipi. Hindi alam ni William kung ano ang maramdaman tungkol dito. Hindi ko maisip. Nang isang mahusay, kahit na matapos ang paggastos ng kalahati ng pag-iisip. Tungkol dito. Nangyayari ito na ang master ay isang bihasang medikal. Mas mahusay ang practitioner kaysa sa Ethan Hayes, kaya't bakit? Iyon lang ang kwento na maisip ko. Akala ko ito ang pinakamahusay na dahilan kailanman. Mayroon itong isang sliver ng katotohanan sa loob nito bagaman, mula pa. Sobrang bihasa siya sa gamot. Panipi. Tapos na kami. Kung nag-iisip tayo ng ganito, si Ethan at ang natitira ay maaaring gumamit din ng parehong dahilan. Panipi. Nagdilim ang ekspresyon ni Fernando, ang kanyang mga labi ay kulot sa isang ray. Ngiti. Lahat ng isang biglaang, isa pang helikopter ang lumitaw sa abot tanaw. Habang lumipad ito mula sa mga pintuan ng lungsod. Kabanata 855. Thump. Tulad ng dati, isang mababang tinak ang narinig habang lumitaw ang isang tao. Ang balkonahe ng baso na umaabot mula sa bubong. Ito ay isa pang Diyos ng digmaan, Sam Johnson. Lahat ay lumaki ng mas nasasabik ng makilala nila. Siya. Nagdagdag ito ng isa pang Diyos ng digmaan sa lugar. Sa katotohanan, inaasahan ng lahat na ito ay isang Diyos ng digmaan kapag sila. Nakita siyang tumatalon mula sa napakataas na taas. Siya talaga. Nang ahas na lumukso mula sa taas na 100 o 200 metro. Sa itaas ng antas ng dagat ay hindi pa nasisiyahan. Ang mga Diyos lamang ng ang digmaan ay maaaring makamit ang tulad ng isang pag-asa. Sir Johnson, narito ka rin. Mukha kang gwapo. Panipi. Oo. Ang pagpunta rito ay nagkakahalaga ng bawat segundo ng aking oras. Mayroon ng 6 na Diyos ng digmaan dito. Diyos ko, pupunta ako. Nuts. Panipi. Hindi pa ako nakakita ng maraming mga Diyos ng digmaan sa lahat ng mga taon na ako naglingkod sa battlefield. Isa lang ang nakakita ko, narito pa. Sila ay 6 sa kanila. Panipi. Ang mga marshal, commander, at ang mga gusto ay lahat ay nasa sabik. Ang paningin na bumati sa kanila ay inalog sila sa pinakadulo. Ang aking kabutihan. Isa pa, panipi.
Kasabay nito, sa tuktok na palapag ng 6 na bituin na hotel. Kabaligtaran nila, Cecilia at mga miyembro ng pamilyang Ginto. Napanood sa mga maasim na ekspresyon. Nakita nila ang isa pang Diyos ng. Ang digmaan ay lumilitaw sa kabaligtaran ng screen ng hotel, at ito ay isang grand sight upang makita. Hey! 6 sa kanila ang dumating sa piging. Marahil lahat ng 9 na kalooban. Magpakita. Kumala si Kelly. Naramdaman niya na siya ay naging biro ng buong universo. Walang paraan. Paano mangyayari iyon? Panipi. Umiling-iling si Master Gold, kumbinsido na siya. Pangarap. Miss Selena, halos mamatay ako minsan sa larangan ng digmaan, ngunit Ginoo. Si Fane ay maswerteng bihasa sa gamot. Panipi. Dumiretso si Sam kay Selena at inihatid ang kanyang kwento, at siya. Hindi napansin ang mga desperadong pahiwatig na si Lana at ang iba pa. Ay nagbibigay. Nang marinig nila ang paliwanag na iyon, si James at ang iba pa. Ay lubos na hindi nagsasalita. Ilan lang ang mga Diyos ng digmaan. Naisave si Fane. Kahit na si Selena ay nawawala para sa mga salita, ang dahilan na iyon ay tumunog. Mas katulad ng isang kasinungalingan sa puntong iyon. Si Fane ba ay isang dalubhasa? Bakit? Kaya marami sa mga taong nailigtas niya sa battlefield ay nakabukas. Out to be God of War, kapag maraming iba pa. Sundalo. Gayunpaman, ayaw ni Selena na isuot ang sarili. Iniisip ito. Ngumiti lang siya at kinuha ang credit card. Nagkakahalaga ng 1 bilyon mula sa kanya. Tila na ang lahat ng mga Diyos ng digmaan ay mga tycoon, at napag-usapan nila muna upang bigyan ng 1 bilyong box. Bawat isa. Gayunpaman, sila ay masyadong mapagbigay. Ang magandang manager mula sa Katisia Jewel ay humanga kay Selena. Para sa pagiging magpakasal sa isang lalaking tulad ni Fane, sapat na siya. Kaligayahan lamang mula sa piging upang punan siya sa buong buhay. Marahil siya ang pinakamasayang babae sa buong mundo sa ngayong araw. Nagpunta si Sam upang sumali kay Fernando at ang iba pa pagkatapos niyang magbigay. Selena ang credit card. Parang nadarama niya nang nalaman niyang ang dahilan niya. Ibinigay ang eksaktong parehong kwento na ibinigay ng iba. Gayunpaman, walang pagpipilian si Sam. Ito ay magiging masyadong kaina-hinala kung inaangkin niya na ang pakikipaglaban ni Fane ay higit na lumampas sa kanya. Ito ay nangyari na si Fane ay bihasa sa gamot, at iyon ay kung bakit ang kwento ng Fane na nagsay-save sa kanya ay walang kamali-mali. Sa kabila nito, hindi niya inaasahan na ang kanyang mga kasama. Ibinahagi ang parehong tren ng pag-iisip sa kanilang dahilan. Hindi gagamitin ni Ethan ang dahilan na ito, di ba? Naisip ito nila na bago niya sinabi, pagkatapos ng lahat, si Ethan. Ang nasabing isang bihasang doktor, at lahat ay kinikilala siya bilang A. Miracle Doctor. Marahil ay hindi makumbinsi ni Ethan ang sinuman kung siya gumagamit ng dahilan na iyon. Panipi. Tumango ang lahat sa haka-haka ni Lana. Ito ay nakakahiya kung ang 9 na Diyos ng digmaan ay ginamit ang eksaktong pareho. Excuse, at walang makapaniwala sa kanila. Kabanata 856. Tulad ng pag-uusap nila, 2 pang helikopter ang lumitaw. Ang distansya habang dahan-daang lumipad patungo sa hotel. Ang isang ngiti ay nagawang gumapang sa mukha ni Selena. Huwag. Sabihin mo sa akin na ang iba pang 3 Diyos ng digmaan ay darating din. Panipi. Bulong niya kay Fane. Sa pagdating ng 2 iyon, kami. Mawawala pa ang isa pa. Panipi. Tumango si Fane. Wala silang pagpipilian. Kailangan nila. Upang makita ka, kahit papaano. Paano hindi sila makakapunta sa aking kasal? Bibigyan ko sila ng isang mahusay na 1-2 kung hindi. Panipi. Pinahihit ni Selena ang kanyang mga mata kay Fane, kahit na ang kanyang kaligayahan ay maliwanag. Kinuha mo talaga ito sa ibang antas, hindi ba? Halos nanginginig ako sa pag-asa ngayon, at ang mga regalo natanggap namin ngayon ay sapat na upang masakop ang mga gastos ng ang hotel. Kahit na sa lahat, marami kaming naiwan. Panipi. Ang ngiti ni Selena ay dahan-daang bumagsak habang ang isang pag-iisip ay naganap sa kanya. Kailangan nating ibalik ang kilos kapag ikakasal sila. Sinabi ni Selena, at kailangan nating magbigay ng maraming pera noon. Hindi alam ni Fane kung tatawa o iiyak nang marinig niya. Iyon, huwag kang mag-alala, mahal. Matagal na silang ikinasal. Tumingin. Doon, narito ang 2 asawa ni Fernando at ang kanyang anak. Sabi ni Fane. Habang tinuturo niya ang elevator. Ang pamilya ni Fernando ay talagang sumakay sa taxi. Oh, mahusay iyon. Nagbigay ng mapait na ngiti si Selena. Kinakabahan ako. Meron. Maraming mga Diyos ng digmaan dito. Pangarap ko ba? Panipi. Hindi, hindi ka.
Ngumiti si Fane, at sa loob ng 10 segundo, ang dalawa. Ang mga Diyos ng digmaan ay lumundag mula sa kanilang mga helikopter. Ito ang aming karangalan, Sir Riley Blackwell. Ito ang aming karangalan, Sir Adam McCarthy. Lahat ay sumigaw sa kaguluhan nang makita nila ang dalawa. Mga Diyos ng digmaan. Ito ay mabaliw. Ang isa pang dalawang Diyos ng digmaan ay narito. Panipi. Ang isa sa mga dadalo ay hinagupit ang kanyang telepono at kinuha. Mga larawan. Ang piging ay nakamamatay, at ang mga larawang ito ay magiging sapat na bala sa gloat. Marami sa mga negosyante ay mas nasasabik pa noon. Si Fane ay hindi naglagay ng anumang mga paghihigpit sa kanyang mga panauhin, kaya kahit sino maaaring maglakad. Ito ay talagang nagparamdam sa kanila na galak. Oh my, napakaraming tao ang narito na. Parang lana. At ang natitira ay dumating matagal na. Panipi. Nag-shock si Riley habang nascan niya ang kanyang paligid. Tama ka, mukhang wala pa si Ethan dito. Lahat, iba pa ay narito, bagaman. Panipi. Nag-shock din si Adam. Ang dalawa sa kanila ay nagpunta upang bumati. Fane, maligayang kaarawan sa iyo, Miss Selena, at binabati kita. Ang kasal mo at ni Fane. Ang dalawa ay nagsalita ng sabay-sabay. At bawat isa ay ipinakita nila ang isang credit card na nagkakahalaga ng 1 bilyon sa Selena. Tunay na kumbinsido si Selena na ang lahat ng siyam na Diyos ng digmaan. Dumalo sa kanilang piging kung paano tumingin ang mga bagay. Ito ay pagkatapos ay isang pag-iisip na chime sa isip ni Selena, at siya browse furrowed instinctively. Paano kayong dalawa na nakilala si Fane? Sinabi sa kanya ni Fane na ang siyam na Diyos ng digmaan ay kanya. Mga alagad, ngunit hindi kailanman naisip ni Selena ang tungkol dito. Ipinapalagay na nagsisinungaling lang si Fane. Gayunpaman, sa paningin ng lahat ng mga Diyos ng digmaan na nagmula ito. Lahat ng bahagi ng bansa sa kanilang piging, hindi magagawa ni Selena. Tulungan ang pag-iisip. Tunay ba ang kanilang Panginoon? Oh, nasugatan ako sa battlefield minsan. Iniligtas ni Fane ang aking buhay minsan, kaya ang dalawang Diyos ng digmaan ay sumagot ng sabay, ngunit ang kanilang nakasakay ang mga tinig nang marinig nila ang mga salita ng iba. Sila parehong nagkaroon ng eksaktong parehong tren ng pag-iisip. Si Selena ay flabbergasted. Ang unang Diyos ng digmaan ay nagbigay doon. Parehong dahilan, gayon pa man ang pangalawa. Sa puntong iyon, lahat ng 8. Ang mga Diyos ng digmaan ay may parehong kwento, at ang huli marahil ay magbigay din ng parehong dahilan. Si Fane ay tunay na iba pa. Ang mga labi ni Selena ay nakakulong sa isang walang humpay ng ngiti. Sinabi niya pagkatapos, sila, ang paglalakbay ay dapat na nakakapagod para sa inyong dalawa. Manatili dito para sa 2 higit pang araw bago ka umalis. Panipi. Kabanata 857. Hey, syempre, bihira akong mag-swing sa mga bahaging ito. Panipi. Ngumisi sina Adam at Riley bago sila lumakad sa isang tabi. Malayo sa kanya, sa kawalan ng paniniwala, si Riley ay mababa ang nagsalita sa ilalim ng kanyang hininga. Seryoso, Adam? Bakit mo kailangang gamitin ang parehong kwento? Tulad ng ginawa ko. Panipi. Hindi ko akalain na maaaring mangyari ito. Bakit mo sasabihin isang bagay na ganyan? Napansin ko rin na ibinigay sa amin ng lahat. Kakaibang hitsura, huwag sabihin sa akin na nagbigay sila ng parehong kwento. Masyadong walang maniniwala sa amin kung iyon ang kaso. Panipi. Nadama ni Adam sa sandaling iyon. Tama. Magdudulot tayo ng hinala kung lahat tayo ay magbibigay ng parehong kwento. At si Master ay hindi magiging masaya kung ang kanyang pagkakakilanlan bilang kataas-taasan. Inihayag ang mandirigma. Panipi. Sa sandaling iyon, narinig ang tinig ni William habang naglalakad siya. Sa ibabaw, isang maliit na ngiti sa kanyang mukha tulad ng ginawa niya. Ang nag-iisa lamang ay si Ethan. Hayaan na hindi niya magamit ang parehong kwento. Panipi. Nag-flash si Abner ng isang mapait na ngiti habang sumali siya sa kanila. Hindi alintana. Hindi mahalaga kung sila ay hinala tungkol sa amin. Hindi nila magagawa. Inimbestigahan lang tayo tungkol sa bagay na ito, di ba? Siyempre, maaaring hindi masaya si Master tungkol dito. Panipi. Tahimik. Huwag hayaan ang sino man na marinig ka. Mabilis sila na. Paalalahanan siya. Marami sa mga panauhin sa bangko at sneakily ang kumuha ng litrato ng sila, kahit na wala sa kanila ang dumating upang abalahin ang kanilang pag-uusap marahil dahil sa kanilang iginagalang katayuan. Lahat ay nagpapanatili ng isang ligtas na distansya na malayo sa kanila. Sa kabilang banda, sa 6 na bituin na hotel sa tapat nila. Hey! Mayroong 8 mga Diyos ng digmaan ngayon. Sabi ni Master Gold.
Sardonically habang siya ay sumabog sa isang chuckle. Parang lahat ng siyam ay darating. Nagpapadala talaga siya. Shockwave sa buong lungsod. Panipi. Nakatitig si Cecilia sa malayo. Isa pang helicopter. Lumitaw sa abot tanaw. Hindi ito isang brainer na ang Miracle Doctor, Ethan Hayes ay darating din. Tuldok. Narito siya. Narito si Ethan. Marahil ay hindi niya sasabihin iyon. Naisave siya, di ba? Panipi. Walang ideya si James kung ano ang maramdaman habang pinapanood niya ang helicopter. Hindi niya maintindihan kung bakit ang 8 Diyos nang ginamit ng digmaan ang eksaktong parehong kwento. Talagang naisave ba ni Faye ang lahat? Ang kanilang buhay. Ito ay masyadong maraming isang pagkakataon na tulad nito. Ito ay alinman sa isang pagkakaisa o Faye ay nagkaroon lamang ng hindi kapanipaniwala. Ang swerte na naisave ang mga sundalo na, sa katunayan, mga Diyos ng digmaan. Ito ay sapat na swerte upang maging nagseselos ang mga Diyos. Totoo na, ang taong darating ay si Ethan. Pagbati, Sir Ethan Hayes. Binati ang mga panauhin kapag siya dumating. O mahal, hindi ko naisip na ako ang huling dumating. Ang plump, bilog na mukha na si Ethan ay lumitaw ng isang genial aura bilang siya ngumiti. Sir Hayes, ito ang aming karangalan na sa wakas makita ka. Ikaw ay tulad ng isang Miracle Doctor. Kudlit. Tama iyon. Sir Hayes, narinig ko na ang iyong mga kasanayang medikal. Naisave ang maraming sundalo. Panipi. Sir Hayes, huwag mong sabihin sa akin na mayroon kang parehong kwento tulad ng ang iba pang mga Diyos ng digmaan. Nasave ka rin ni Fane. Panipi. Ang mga tinig ay sumigaw habang dahan-daang lumakad papunta sa Fane at Selena. Ang mga sulok ng bibig ni Ethan ay umikot nang marinig niya sila. Parang ang kwento na nauna niya. Hindi gagana. Gayunpaman, mabilis siyang dumating bago si Fane at nagsalita, ngumiti. Sir Fane? Matagal na hindi nakikita. Narinig ko na mataas ka. Bihasa din sa gamot at naisave mo ang buhay ng ang iba pang 8 Diyos ng digmaan. Pumunta ako rito upang mapagpakumbaba. Hilingin na ibigay mo sa akin ang iyong karunungan. Sana ay maaaring malaman ng maraming mula sa iyo. Panipi. Hindi nagsalita si Fane. May nag-iba. Kwento sa wakas, ngunit ang dahilan na iyon ay medyo masyadong iskandalo. Mabait ka, Sir Hayes. Dapat nating palitan ang ating sa halip ang kaalaman. Walang relasyon sa master-student. Kinakailangan. Sagot ni Fane ng awkward habang ngumisi siya. Kabanata 858. Ang karamihan ng tao ay humawak ng kanilang sandali nang marinig nila ang sinabi ni Ethan kay Fane. Ethan Hayes, ang miraculous. Dumating ang doktor na may hindi kapani-paniwalang kaalaman sa medikal. At hiniling ni Fane na turuan siya ng sining ng gamot. Ay hindi nangangahulugang si Fane ay mas may kasanayan kaysa sa kanya sa ang larangan ng medikal. Hindi na makatayo si Fiona sa pamamagitan ng mga gilid at umakyat sa kanila. Sir Hayes, sinasabi mo ba na ang aking manugang ang mga kasanayang medikal ay mas mahusay kaysa sa iyo? Hindi ito totoo. Di ba? Tinawag kang isang miracle doctor, isang banal na doktor. Panipi. Blurted Fiona. Alam ni Ethan na ang babae sa harap niya ay si Fane. Bienan, sa makatuwid binigyan niya siya ng isang maliwanag na ngiti at sumagot, oo, auntie, ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay kamangha-manghang. Tumahimik sandali si Ethan bago siya idinagdag, mag-isip lang. Tungkol dito, ang lahat ng mga ito ay lubos na pinarangalan ng mga Diyos ng digmaan ay naging nasugatan sa larangan ng digmaan, at hindi isang menor de edad sana. Ito ay lohikal na walang ordinaryong doktor ang maaaring gamutin ang mga ito, at lamang ang mataas na bihasang doktor ay maaaring gawin iyon. Hindi lamang mataas na kasanayan. Ngunit top-notch. Tulad ng top-notch, kung makuha mo ang ibig kong sabihin. Panipi. May naisip si Ethan bago siya mabilis na nagpatuloy. Kaya, sa mga kamangha-manghang kasanayan ni Fane, tinatrato niya sila. Karaniwan, maaari siyang isaalang-alang bilang mga Diyos ng digmaan. Personal na doktor. Panipi. Pagkatapos lamang ay madaling araw sa karamihan. Lubhang pinarangalan na posisyon sa larangan ng digmaan. Kahit na hindi siya ang ilang Diyos ng digmaan o hari ng digmaan, kasama ang kanyang kapansin-pansin. Mga kasanayang medikal at ang kanyang kaugnayan sa mga Diyos ng digmaan, ito ay sapat na upang gawin siyang kagalang-galang. No wonder the 8 gods of war told the same story. Fane truly had saved their lives on the battlefield. The stories were not lies, sila ang katotohanan. Oo, tama si Sir Hayes. Si Fane ang aming eksklusibong doktor.
Dalubhasa sa pagpapagamot ng mga Diyos ng digmaan at ilang 8 star at 9 na Star Kings of War. Panipi. Nag-chime si Skyler upang matulungan si Fane at ang iba pa. Siya. Pinahid ang sitwasyon na may ngiti sa kanyang mukha. Wow! Nakapagtataka talaga iyon. Hindi ko talaga inaasahan iyon. Ang manugang na ito ay magiging kahanga-hanga, kaya nangangako. Panipi. Tinapik ni Fiona ang balikat ni Fane habang siya ay tumulo. Fane, bakit? Hindi mo ba ito sinabi sa akin dati? Panipi. Si Fane ay hindi nagsalita. Sa kabutihang palad, si Ethan. Ang paliwanag tungkol sa buong mga kwentong nagkataon ay nabigyang katwiran at ang mga dahilan na ibinigay ng 8 mga Diyos ng digmaan ay natatakpan ng maganda, kung hindi man, magiging mahirap para sa iba na hindi isipin na si Fane ang kataas-taasan. Mandirigma. Ngumiti si Fane at humarap kay Fiona. Nanay, hindi. Nais sabihin sa iyo ang tungkol dito. I'm just afraid that even if I do. Sabihin mo sa iyo, hindi ka maniniwala sa akin. Bukod, naalala ko ang sinabi. Ikaw na ang aking mga kasanayang medikal ay mas mahusay kaysa kay Sir Hayes. Iyon. Ang sinabi ko, ngunit hindi mo ito pinaniwalaan. Akala mo lang ako lang. Nagyabang. Panipi. Ang mga labi ni Fiona ay bumaluktot sa isang mapang-akit ng ngiti. Well, hindi mo magagawa. Sisihin ako sa hindi paniniwala sa iyo. Pagkatapos ng lahat, bihira kang pagalingin. Mga tao, at naisip ko na ikaw ay isang ordinaryong sundalo lamang. Paano? Maaari ko bang isipin na nagmamay-ari ka ng gayong mga kasanayang medikal at kaalaman? Panipi. Sa oras na iyon, naalala ni Joan ang isang bagay, at nagpunta siya. Ang mga ito ay may nakasimangot. Fane, may isang bagay. Bago darating. Dito, naalala ko na sinabi mo sa akin na binili mo ang A. Kwintas para kay Selena. Nasaan ang kwintas? Bakit hindi ka? Ilabas mo ito at ilagay ito sa kanya. Ang kanyang leeg ay mukhang hubad at walang laman ngayon. Panipi. Tama iyon. Nasaan ang kwintas na binili mo? Panipi. Inilipat ni Selena ang kanyang nakamamanghang mga mata kay Fane, ang mga sulok niya. Masaya ang bibig. Hindi mo ba sinabi na nais mong ibigay? Ako ay isang sorprese. Panipi. Mainit na ngumiti si Fane kay Selena bago siya sumagot, iyon ay tama, ngunit kailangan mong isara ang iyong mga mata. Ilalagay ko ito sa iyo. Panipi. Close my eyes. Why all the mystery? Selena, internally. Labis na may kagalakan, ipinikit ang kanyang mga mata. Gamit nito, mabilis na kumuha si Fane ng isang kahon ng alahas. Ano ang ginagawa ni Fane? Anong uri ng regalo ang ibinibigay niya? Selena. Nagtataka ako, binulong ni Ivan na may nakasimangot. Alam ng impyerno. Ginagawa itong misteryoso, na parang isang grand gift. Panipi. Malamig si Zina. Ito ay isang kwintas lamang. Gaano kalaki ang gagawin? Ito ay, alam ng lahat kung anong uri ng kwintas ito, kaya bakit? Siya ay kumikilos ng labis at hiniling na ipikit ni Selena ang kanyang mga mata. Ano ang lahat ng misteryo? Hindi tulad ng hindi namin alam na ito ay isang necklace. Panipi. Si Zina ay berde na may inggit at paninibugho, hindi niya naisip. Si Fane ay tulad ng isang may kakayahang tao. Kung alam niya na mula sa simula, gagamitin sana ni Zina milyon-milyong mga paraan upang akitin at tuksohin siya sa kanyang kagandahan. Ito ay masiyahan sa kanya ng sapat upang maging kanyang pangalawang asawa. Gayunpaman, kahit na inaliw niya ang kaisipang iyon, ang imahe ng naisip ni Sharon George. Sinulyapan ni Zina si Sharon na tumayo sa tabi niya, isang hindi kapani-paniwalang maganda, napakarilag na babae. Siya ba alam ni Zina na hindi niya maaaring itaas iyon kahit na ginawa niya? Sundin ang paghila ng 1,000,000 trick upang tuksohin si Fane. Ito ay walang saysay. Tiyak na hindi siya gusto ni Fane, at hindi ito nakatulong. Ang punk na iyon ay walang tipikal na playboy na drooled over maganda. Mga kababaihan. Kabanata 859. Habang si Zina ay bumagsak sa bagay na ito, kinuha ni Fane ang kwintas mula sa kahon at inilagay ito sa leeg ni Selena. Ano? Nararamdaman ni Zina ang kanyang dugo na mabilis na nagmamadali sa kanyang mga ugat. Sa siga-sigat ang kanyang mga paghinga ay nagtrabaho sa paningin ng kwintas. Ang kanyang mga mata ay naramdaman na ito ay pop out mula sa kanilang sockets. Ang kwintas na iyon, ito ang puso ng kailaliman. Ilang oras na ang nakalilipas, mayroong isang alingawngaw na labis na labis. Ang kwintas ay binili ng isang mahiwagang tycoon. Zina hindi kailanman naisip na ang misteryosong mamimili ay Fane lahat. Ang puso ng kailaliman. Oh my freaking God!
Ito ang puso ng kailaliman. Panipi. Kaya't si Fane ang bumili nito. Oh my! Oh my! Hela ito. Mahal. Panipi. Marami sa mga kababaihan sa gitna ng karamihan na karaniwang ginagamit. Ang mga maluho na produkto ay napabagsak at bumagsak ng labis sa kwintas sa harap nila. Nahuhumaling sila sa kwintas. Ang mga eyelid ni Selena ay nakabukas sa tunog ng mga gasps at kaguluhan mula sa karamihan. Sumulyap siya upang tumingin. Ang kwintas na nakalawit sa paligid ng kanyang leeg, mayroong A. Malaking ruby stone. Ang kanyang mga mata ay baha ng luha sa isang instant. Fane, binili mo ito. Binili mo talaga ito. This is too. Karamihan. Panipi. Sa sandaling iyon, nadama ni Selena na ang lahat ng paglalaat. Ang kahirapan na pinagdudusahan niya sa lahat ng mga taong iyon ay nagkakahalaga. Ang kabaitan at pagmamahal ni Fane para sa kanya ay gumalaw sa kanya. Hindi rin nakita ni Selena si Fane sa loob ng 5 taon, gayon pa man ang taong ito. Binigyan siya ng pinakamahusay sa lahat. Ang luha ni Selena ay bumagsak sa kanyang mga pisngi tulad ng pagbagsak. Talon. Mahal, bakit ka umiiyak? Ngayon ang aming malaking araw. Panipi. Ang puso ni Fane ay bumagsak sa paningin ni Selena na umiiyak, at siya. Dahan daw ang pinunasan ng mga ito bago sabihin, huwag makuha ang iyong. Nag-ulo ang makeup, nais mong magmukhang maganda sa aming malaking araw. Tama. Panipi. Tumawa si Selena. Hindi, wala ito. Ito lang, ako lang. Masyadong masaya. Ang mga ito ay masayang luha. Hindi pa ako naging masaya. Bago. Panipi. Mommy, napakaganda mo. Ang isang pares ng malaki, glimang mga mata ay nakabim kay Selena. Ito ay ang kaibig-ibig na si Kylie, kumikislap sa kanyang ina. Siyempre, ang iyong mommy ay ang pinakatanyag. Panipi. Hinawakan ni Fane si Kylie sa kanyang mga braso at hinimas, mabilis, ibigay. Mommy isang halik. Panipi. Mawaw. Tumango si Kylie bago siya masunuri na iniunat siya. Leeg at binigyan si Selena ng isang pek sa kanyang pisngi. Ito ang puso ng kailaliman. Ang mga mata ni Zina ay nailipat sa kwintas bilang paninibugho. Sisded sa loob niya. Ang buhay ay magiging perpekto kung mayroon siyang kwintas na iyon sa paligid ng kanyang leeg, ngunit sayang, tulad ng isang pagkakataon, ay hindi darating sa buhay na ito. Ang boss ng Cathy Sia Jewel ay ngumiti ng kasiyahan, siya. Ginawa ang tamang pagpipilian na dumalo sa piging ng Fane at Selena. Lumingon siya kay Fane at sinabing, Fane, bakit hindi tayo lahat kumuha ng sama-sama ang larawan ng pangkat? Ikaw, ako, ang mga Diyos ng digmaan, at ilan. Mga pamilya ng unang class. Panipi. Mabuti sa akin. Ngumiti si Fane at gesture kay Lana at ang iba pa upang sumali. Sila, Madam Zex, lumapit tayo at kumuha ng litrato. Magkasama. Pag-isipan mo ito, hindi kami kumuha ng litrato. Sama-sama pa. Panipi. Magaling ang tunog. Masaya, si Ethan at ang iba pa ay sumali kay Fane upang kumuha ng pangkat. Mga larawan. Kabanata 860. Ang mga maaaring sumali sa mga larawan ng pangkat ay ang mga mula lamang. Ang mga pamilya na unang klase at mga tao na may ganitong katayuan, tulad ni James Drake. Ginawa nitong si Ken, Neil, at ang iba pa ay naiinggit sa kanila. Ay hindi kwalipikado na sumali. Bilang si Ivan ay mula sa pamilyang Taylor, maaari siyang sumali sa session ng litrato. Si Zina, sa kabilang banda, ay nagtag lamang sa likuran ni Ivan at tumayo sa likurang sulok. Kahit na ito ay isang larawan lamang at halos hindi niya alam ang alinman sa kanila, ito ay isang karangalan at kasiyahan para kay Zina. Hobby. Nararamdaman ko pa rin na ang kwintas na ito ay masyadong mahal. Paano? Tungkol sa nakita namin ang isang pagkakataon upang ibenta ito. Panipi. Kapag nakuha ang mga larawan, tinignan ni Selena ang puso ng ang kalaliman ay sugat sa kanyang leeg. Ang damdamin niya. Labis siyang labis na pag-aalsa niya sa kanyang pag-aalala. Fane. Natigilan ang mga salita ni Selena. Sumandal siya malapit kay Selena at bulong sa kanyang tainga, mahal, magiging matapat ako, tulad ng isang. Ang kwintas ay hindi mahal sa lahat, at mayroon ka ng halos 10 bilyon sa iyong bulsa. Hindi naman ganoon, nakikita mo. Subukan. Upang isipin ito sa ganitong paraan. Ang iyong asawa ay ang mga Diyos ng digmaan. Eksklusibong doktor, sa palagay mo ba ang gantimpala na ibinigay sa akin? Magiging mas maliit. Panipi. Huminga ng malalim si Selena matapos siyang makinig kay Fanes pangangatuwiran. Tama siya, he was the exclusive doctor for the siyam na mga Diyos ng digmaan, at iyon ay isang mahusay na tagumpay.
Bukod, ang mga gantimpala na natanggap ng siyam na Diyos ng digmaan ay hindi bababa sa 100 bilyon. Habang hindi siya bilang kagalang-galang bilang mga ito, dapat na nakatanggap si Faye ng 10 bilyon o higit pa. Sa pag-iisip na iyon, pinaglaruan siya ni Selena. Mga mata sa Faye at pinched ang kanyang baywang. Faye Woods? Bakit hindi? Sabi mo kanina, bakit mo ako dapat alalahanin? Panipi, sumunod si Selena nang maganap ang isang pag-iisip sa kanya. Gayunpaman, hindi ka nagkamali. Kung alam ng aking ina ang tungkol dito, natatakot ako na maaaring sumigaw ka ng aking ina at humingi ng maganda. Kabuuan hindi mo masabi sa kanya ang tungkol dito. Dapat itong manatiling lihim. Maingat na iminungkahi ni Selena. Tama ang mahal kong asawa. Nahirapan akong bilhin ito. Necklace para sa iyo, kaya kailangan mong panatilihin at isuot ito, tama. Panipi. Si Faye chuckled buong puso. Sige. Sumulyap sa oras na iyon, pinahihit ni Selena ang kanyang ulo sa hotel. General Manager, maaari ka na ngayong maghatid ng pinggan. Napakahusay, Ginang Woods. Kapag ang pagganap sa entablado ay nakapos, ang pangkalahatang tagapamahala ng hotel na nakaupo sa entablado at inihayag sa pamamagitan ng mikropono. Lahat, mangyaring kumuha ng iyong mga upuan at maghanda na. Naglingkod na may masarap na pagkain. Panipi, ang may-ari ng hotel ay umakyat din sa entablado at si boisterously ay nagsalita, kamusta sa lahat, ako ang may-ari nito. Hotel. Ngayon ang pinakamasaya at pinakamaluwalhating araw sa aking buhay. Lahat salamat kay G at Ginang Woods para sa pagyusisa sa napakaraming mga kilalang panauhin at inanyayahan pa ang marangal na siyam. Mahusay na mga Diyos ng digmaan. Panipi. Sandali ang tumahimik ang may-ari bago siya idinagdag, boses. Mas malakas kaysa sa dati, sa makatuwid, na pagpasyahan ko na ang lahat. Ang mga gastos sa pagdiriwang ng kasal ni G at Ginang Woods. Ang hotel. Panipi. Ano iyon? Ito ay sa kanila. Lahat ito ay libre ngayon. Hindi ba mawawala ng pera ang may-ari? Panipi. Ang mukha ni Fiona ay sinamahan ng kagalakan at kaguluhan sa may-ari. Mga salita. Ang mga gastos sa kasal ngayon ay tinatayang hindi bababa sa 1 o 2 bilyon, hindi sa banggitin na napakaraming mamahaling pagkain at alak. Kung ang mga salita ay hindi mula sa may-ari ng hotel mismo o ang malakas pahayag sa pamamagitan ng mikropono, magkakaroon si Fiona. Nag-alinlangan sa kanyang sariling mga tainga. Hindi ito maaaring maging isang pagkakamali, di ba? Sina Joan at Andrew ay parehong dumbfound na pareho. Hitsura ng kawalan ng paniniwala. Ang Old Master Taylor, sa kabilang banda, ay ngumiti ng mainit. Well, ano ang alam mo? Maraming mga Diyos ng digmaan ang dumating dito. Ngayon, sa gayon ang kanyang negosyo mula ngayon ay pasulong lamang. Skyrocket. Makakatanggap siya ng gayong tagumpay, lahat salamat sa fame. Ang kasunod ng pinakadakilang piging ng kasal na ito ay tuwang-tuwa abala sila sa pagbibilang ng pera. Bukod dito, ang negosyo sa isang 7-star na hotel ay hindi masyadong mahusay. Karaniwan dahil ito ay masyadong mahal. Panipi. Ang Old Master Taylor pagkatapos ay lumingon sa entablado. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Ang pinakamahalagang bagay ay iyon. Today he has taken a photo with US, and the 9 great. Ang mga Diyos ng digmaan ay naruroon din. Ito ay isang mahusay na punto ng pang-akit siya. Masasabi lamang na ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan ay dumating. Ang kanilang hotel at nagfested sa isang piging. Ang kanyang negosyo ay hindi bababa pagkatapos nito. Panipi. Kung paano ito? Akala ko naman. Paano siya magiging ganoon? Mabait at sinisingil tayo ng wala. Kaya mayroong isang pakinabang para sa siya. Panipi. Ang pagsasakatuparan ay lumitaw kay Fiona noon, ngunit hindi ito mahalaga bilang ang hotel ay sisingilan hindi isang solong sentimo sa kanila. Para sa kanila, iyon ay isang pakinabang. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.